din po yung Cabral files ni Lian Leviste. Okay. Nung makita ko po ito, tapos inilabas ni Lian yung kanya. Inilabas ko kasi ito muna sa akin, nung interview ako sa bilyonaryo, inilabas ko po yan. Pero hindi inilabas sa bilyonaryo. Pangako nila sa akin, inalabas nila. But I discussed it, hindi nila inilabas. So, several weeks, 2 weeks later, si Lian Leviste, inilabas naman yung Cabral file siya na nakuha niya kay Cabral. Nung lumabas po yun, pinag-aaralan namin, sabi sa akin ng mga tao ko, boss, yan din yung hawak natin. Tingnan mo, parehong-pareho. So, tingnan ko, parehas nga. So, yung kanya, Cabral, yung sa akin, Malacanang. Okay, pareho. Ibig sabihin, nagko-corroborate yung aming, na hindi naman kami nag-uusap ni Lian. Okay. So, ibig sabihin, totoo yan. Nagdokumento yan, hindi yan inimbento ni Lian, hindi ko rin yan inimbento. Mga proyekto na mag-create ng trabaho at ekonomiya. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, yung 1.2 trillion pesos noon na winaldas lang sa allocable, sa napunta sa mga flood control, sa kanilang mga ayuda, could have already generated jobs that would have erased the 2.2 million pesos, 2.2 million jobless Filipinos na recorded. Ang dami na na-produce in just 1 year na pondo. Okay. So, nung panahon po natin, ng Pangulong Duterte, sinabi ko sa inyo, na ang program funds, yung nasukatan natin muna, one of the clear na sukatan, nag-maximum lang po ng 5% of the budget, which is around 200 billion pesos. In 6 years, umabot tayo ng 800 billion pesos ad ng program funds. Yun sa panahon nila ngayon, in only 3 years, 1.2 trillion ang napunta po sa programs. Ito yung mga kinorap. So ngayon, i-breakdown naman po natin saan napunta yung mga allocables na yun ng DPWH. Dahil imbes na mapunta dun sa mga programa sana na magbibigay ng trabaho, ekonomiya sa ating bansa, napunta po ito sa mga distrito ng congressman at sa mga congressman na malalakas sa kanila. At imbes na ipanggawa ng trabaho, ipinamigay po ito para pambili ng boto. Ibig sabihin, yung kinabukasan natin, pinambili ng boto. Hindi lang sa eleksyon, pero within their term. So, paano prioritize? Sige, next slide po. So, this is a 2025 DPWH program. Ang total po from Luzon to Mindanao is 1.1 trillion pesos allocables. Ito pong aking mga file ay nanggaling po sa Malacanang document. Binigay sa akin ng mga tao ko, nagsisimpatya pa sa bayan. Ito din po yung Cabral files ni Lian Leviste. Okay. Nung makita ko po ito, tapos inilabas ni Lian yung kanya. Inilabas ko kasi ito muna sa akin, nung interview ako sa bilyonaryo, inilabas ko po yan. Pero hindi inilabas sa bilyonaryo. Pangako nila sa akin, inalabas nila. But I discussed it, hindi nila inilabas. So, several weeks, 2 weeks later, si Lian Leviste, inilabas naman yung Cabral file siya na nakuha niya kay Cabral. Nung lumabas po yun, pinag-aaralan namin, sabi sa akin ng mga tao ko, boss, yan din yung hawak natin. Tingnan mo, parehong-pareho. So, tingnan ko, parehas nga. So, yung kanya, Cabral, yung sa akin, Malacanang. Okay, pareho. Ibig sabihin, nagko-corroborate yung aming, na hindi naman kami nag-uusap ni Lian. Okay. So, ibig sabihin, totoo yan. Nagdokumento yan, hindi yan inimbento ni Lian, hindi ko rin yan inimbento. Pati po figures, parehong-pareho. So,
Ngayon, yung nakita niyo yung labas nila yan, sobrang dami yung dating gano'n. Ang ginawa ko para ma-appreciate natin, name down ko na, sinamarize ko na, para makita natin kung saan ba napunta yung ating mga pera. Hindi nyo na inilagay sa mga magbibigay ng trabaho sa amin, nilagay nyo pa para lamang yung pamigay ninyo sa mga botante ninyo at pambili nyo ng sports car sa mga bahay nyo, panggahin nyo. So total, 1.150 trillion pesos. Luzon, 55%. Visayas, Mindanao, 22% each. Tanong, allocables yan para yan sa mga infrastructure sana. Eh dito na sa Metro Manila, ano pa ba kalsada ang kailangan mong gawin dito? Wala na eh. Kaya nga yung ayos, sinisira na para lang magkaroon ng proyekto. Pero doon sa Visayas, Mindanao, doon marami kailangan ng kalsada. And yet, mahigit kalahati ng pondo natin, inilagay sa Luzon. Eh dapat magreklamo ang mga Bisaya at ang mga taga Mindanao. Bakit? Eh sila na kailangan nandito sa Luzon ng pera. Tama? Kaya yung mga Visayas, Mindanao, nagpupunta ng Maynila, nakikipagsapalaran, at kahit katititing ng sweldo, kinukuha kahit nangikitata ang buhay sa squatter kasi nga wala namang opportunity na maibigay sa Visayas at Mindanao. Dahil nga ang pera, lahat nandito. Paano? Lahat ng congressman nandito, lahat ng senador, presidente nandito. Problema natin yan. Ayan, kita-kita mo yan. Kaya kung kayo ay Bisaya, taga Visayas, or Bisaya, Ilonggo, taga Leyte, or taga Samar, or mga Bisaya, or taga Mindanao, or Muslim, tanungin yan. Tanungin natin sa gobyerno at sa mga congressman ninyo, bakit kayo pumapayag na mas malaki binibigay sa Luzon, eh pare-pareho sa tayong Pilipino. Ibig sabihin, dapat at least man lang, pantay-pantay yan. 30% tayo. Bakit napunta dito? Ibig sabihin, hindi yan para sa pangangailangan ng bayan, para sa kagustuhan niya ng mga politiko at congressman, yung sila may hawak, dahil doon may komisyon. Tama? Allocables po yan. Yan po yung kino-ghost project, at yan po yung kinukomisyonan na ginagawang substandard. Tsaka halos lahat, ginawa lang